Tagal-tagal na nga rin nung sumama nga ako dito sa bukid, kaya naman sumama nga ako kay Ran. Balang araw nga, dadama na rin talaga ang mga tao nga dito. Eto na nga mga mare, nakarating na nga rin kami ni Ran. Malayo pa nga lang nakita ko na nga yung mga papaya natin, napakarami na rin pala. Marami nga rin nagsasuggest na dapat nga daw iluto nga natin to atsara. Masarap nga rin sana kung may mahinog nga ditong papaya mga mare, kasi syempre masustansya nga rin yun. At tamang-tama nga kila tatay at syempre kay Gael. Nakita ko nga may dalawang itlog nga dito mga mare, kaya naman nabidyohan ko rin. At eto nga't pumasok na ako. Sa totoo lang, na-miss ko rin talaga dito. Umilim na nga rin dito kahit papaano ba naman nagsipaglakihan na nga rin yung papaya malapit sa kubo. At eto nga, nagmerenda muna nga kami. Ewan ko ba kung ano chinichika sa akin dyan ni Ran. Pagkatapos nga namin magkwentuhan mga mare, ayan, nagtrabaho na nga siya at pinakain na nga rin itong mga itik. Nakaapat naman nga siya ngayong araw mga mare, kaya pwede na nga rin to pang prito. Pagkatapos naman nga mga mare, ayan, nilagyan na nga rin ng tubig yung swimming pool nga ng mga itik. Habang nagpapahinga nga kami, nakakita nga sila ng mga nagsipagtubo nga ditong binhi nga ng ampalaya, kaya kinuha nga niya. Sabi nga nila, baliktad nga daw yung mga halaman nga dito. Kapag inaalagaan, hindi nga umaayos yung tubo, pero kapag naman ganyan lang, napakaganda nga ng pagkakatubo. Kaya naman, ayan, kinuha na nga rin niya para maitanim nga din dito mga mare. At eto nga't pumunta na nga rin kami dito pagdating nga. Diretso na nga rin kami dito dahil nandito nga sila mama at dito nga daw magsasahing. At eto nga mga mare, nagsipagdatingan na nga rin yung mga fake plants nga na in-order nga ni Ran. Bale, ilalagay nga natin to sa sala mga mare. Alam niyo naman, mahilig nga tayo sa berde. Iba rin kasi talaga ang nagagawa ng maaliwalas nga mga maring bahay, lalo na kung may mga berde nga katulad nga nito. Isa nga, bumili nga tayo yung itinatanim pa, tas didiligan mo araw-araw. Eto nang halang mga mare, alikabukan mo nga lang. Tuwang-tuwa nga dyan si Ran na pinagtitripan nga si mama. Ang sabi kasi niya, padamihin nga daw ni mama. Nung una, hindi nga masyado maisip nga ni mama na fake nga ito nung nakabalot pa. Yung pinakamalalaki na nga kinuha niya, kaya lang parang maliit pa nga to. At eto nga si Gael, buhat-buhat ko nga rin mga mare. Tuwang-tuwa ako sa ribbon na ginawa ng tita niya, yung pula. Abay sila mama nga, gustong-gustong magkaapo ng babae mga mare. Paano ba naman si Gael sinuotan nga na nakadress? Ito namang si Gael, akala mo may isip na siya mga mare. Paano ba naman nagagalit nga siya? Ito lang naman yung mga simpleng kaganapan nga natin ngayon mga mare. At eto nga't naglinis na nga rin ako. Pero sa lababo natin parang may kulang. Kahit malinis, parang may mga mancha-mancha pa rin. Nakita ko na ginagamit nga rin to sa lababo. Kaya mga mare, pinag-sprayan ko na nga rin ng sea waste. Dahil nga rin siguro sa tubig to mga mare, kaya parang may mancha nga itong lababo natin. Kaya pinag-sprayan ko. Total, wala naman akong gagawing iba. At ayan, tamang kuskus ko lang mga mare. Sana nga ganito na lang talaga kabilis maglinis sa loob ng bahay. Di sana laging tapos tayo palagi. At nung matapos ko na nga, ayan mga mare, tuwa naman ako, kuminis nga rin talaga siya. At eto na nga yung itsura niya. Halos isang taon na nga rin itong lababo natin mga mare, kaya naman tuwa nga ako nung kumikinang-kinang na nga. Malinis naman yung kanina, pero parang may kulang, parang may mancha-mancha, kaya naman eto nga't nung malinis na, mas natuwa nga ako. Kaya din ba mga mare, hanggang ngayon ba ay ganito pa nga rin mga lalagyanan nga ng sponge, yung mga baonan na hindi natin ginagamit. Kaya lang mga mare, di ba kapag may tubig kailangan pa nga itapon, kaya naman eto't bumili na nga rin ako ng nagbabiral na ganito nung nakaraan. Patuluan na siya, pag inilagay mo nga yung sponge mo ay kusa nang matatapon yung mga tubig-tubig na yan, kaya ayun mga mare, ayun ganyan magiging itsura niyan. Tapos ang kagandahan pa nga dito, may sabitan nga rin na basahan, kaya na may mga basahan ka dyan sa lababo, pwede na nga rin. Saging maaliwalas nga siya kaysa nga sa baonan nga, at eto nga't nilipat ko na rin. Pagkatapos naman nga nun ay nagtulungan na rin kami ni mama dito maglampaso, at eto nga't pinalagay ko na nga rin kay mama yung pinalilinis nga namin ng sahig. Kapag talaga wala kami nga sa bukid, ito lang may mga kaganapan nga natin ngayon. At eto nga si mama, siya na nga ang nagmap, at nung okay na nga siya, ako naman nga ang nagmap mga mare. Kinailangan rin kasi talagang imap to. Paano ba naman yung mga aso at pumapasok nga din dito? Dalawang aso na lang naman yung nandito mga mare, kasi yung iba nasa kabila na nga rin. At eto na nga yung kinalabasan, napakakinang na nga ulit ng sahig nga natin. Akala mo talaga bago. Pagkatapos naman nga nun mga mare, eto namang CR nga ang inasikaso ko. Inalis ko na nga rin yung mga kailangang ialis mga mare, kasi talagang dumadami nga lang yung kalat kapag hindi inalis yung mga bagay na hindi naman na kailangan. Minsan din talaga hindi ko na rin talaga to naaasikaso, kasi madalas ayan dun nga ako sa kabila. Kaya ngayon mga mare, mamimiss nyo muna nga ang luto serye natin dahil maglilinis serye muna nga tayo. Diba parang kasi talaga kapag nga malinis yung CR nga natin, napakasarap kaya mag-CR kapag malinis nga ito. Kaya naman ayan, for the kuskus nga tayo kung saan-saan nga dyan. Nung malinis na nga, eto na nga ang itsura niya mga mare. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano pa yun? Bukas na lang ulit.